Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin ang latest na approval rating survey na ginawa ng isang private research group na kung saan ang ating BP Inday Sara, nilampaso niya si Speaker Martin Romualdez. Hindi na lingid sa kaalaman ng lahat na itong si Speaker Romualdez gumagalaw na, naghahanda na para sa 2028. Makita nyo, very active na siya sa pagharap sa media. Pinaka-latest yung yung pag-raid inspection ng mga warehouses sa Bulacan na kung saan naka-front page siya. Basta nagpaparamdam na si Speaker Romualdez. Samantalang ating BP Sara, tahimik lang na nagtratrabaho. So ito ngayon, isang research group, Ocolom Research and Analytics, sa kanilang survey, ginanap July 27 to 31 among 1,200 respondents. Tinanong nila ang performance ng mga top government officials. So, President, Vice, Senate President, Speaker of the House, and then Chief Justice of the Supreme Court. Okay. Ang pinakamataas na rating nakuha ni BP Inday Sara at 79%. Samantalang si Speaker Romualdez, lang siya, 55%. So, malayo. Halos sila ng lamang, 24%. Well, ang ating Pangulo, okay naman. 74% ang kanyang approval rating, which confirms my analysis na he's doing good. Although, may nahahalo lang na hindi maganda. Lalo na yung nandyan, yung nangyayari sa Department of Agriculture, yung mga galamay, yung mga nakapalibot sa kanya na nagpapamahal sa presyo, smuggling, hoarding, parang wala siyang magawa. Pagtaas ng presyo, hindi niya magawa. Kaya, ayan. But all others, yung ibang aspects of governance, to me, I'm very satisfied. Kaya, I agree itong 74% rating ng ating Pangulo. So, dapat magkaroon lang siya ng stronger political will to say no sa mga nakapalibot sa kanya, yung gumagawa ng hoarding, smuggling ng mga basic commodities na nagpapamahal sa mga bibilhin. Okay, si Senate President Miguel Zubiri nakakuha ng 61%. Si Chief Justice Gismondo naman is below 50%. Siya ang pinakamababa. So, yung ibang cabinet secretaries, hindi na natin pag-usapan. Okay, so, ulitin ko, hindi na mapigilan ang paghaharap Martin Romualdez versus BP Sara by 2028. Talagang pinaghahanda na, ito na talaga ang vision ng Marcos, Araneta, Romualdez families to stay in power forever. Kasi parang nakaka-addict ang makahawak ng kapangyarihan. Kaya ang gusto nila, Speaker Romualdez will be the next president. Well, tingnan natin. Basta fair and square na labanan lang, huwag lang mandaya. Okay? So, hindi ako nababahala. Kahit sino ang haharapin ni BP Inday Sara by 2028. Romualdez, Robredo, sino pa ang mga posible? Wala akong nakikita. Basta patas lang na labanan. Then, ang ating BP Inday Sara, ang kailangan lang niya is yung good health. Of course, protection. Kasi
may mga galit din sa kanya, lalo na yung mga makakaliwa. Fair and square na labanan. Walang makakatalo sa BP Inday Sara. So, sige, good luck, Speaker Martin Romualdez. Okay, other result of this survey, yung senatoriables. Sinorbe nila kung sino ang top choices na magiging senador by 2025. So, ang palaging nangunguna ay si Congressman Erwin Tulfo, nakakuha siya ng 50%. Ito na yung pang-apat na beses na nag-top sa senatorial survey itong si Congressman Tulfo. Ang una, yung SWS survey kinandak noong April 1, siya ang nanguna. Yung Tangeray survey noong June, siya na naman ang top na chair. At yung Okta Research survey noong July. So, pang-apat na ito, Ocolom Research and Analytics. Consistent, top na chair. So, sure hit na ito. So, magiging dalawang Tulfo sa Senado. Ayos ano pa? Number 2, si dating Senador Tito Soto. Number 3, former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya lang kung ako, I would suggest na magpahinga na lang si Tatay Digong. Advisor na lang siya ni future President Inday Sara. And then number 4, Senator Pia Cayetano. Number 5, Senator Bato de la Rosa. Okay, kung mapansin nyo, napakasipag si Senator Bato na mag-conduct ng hearing. Kaliwat kanan ang kanyang hearing sa Senado. Kaya, yung exposure niya sa media, kaya ito, mataas ang kanyang survey ratings. Okay? Kung minsan lang, overacting lang si Senator De La Rosa magtanong. Tapos, ang daming paligoy-ligoy yung mga tanong niya, kaya hindi maganda. Dapat itong si Senator Bato, magpaturo siya kay Congressman Acop. Yon ang pinaka-the best na mag-imbestiga, magtanong. Congressman Acop, the best investigator sa mga congressional hearing. Okay, number 6, Ping Lacson. But I believe, ilang taon na ba si Senator Lacson? Pwede pa ito kung gusto niya. Biglang sumingit. Number 7, Pasig City Mayor Vic Soto. Number 7. And then number 8, Willie Rebillame. Consistent ito sa lahat ng survey, nakakapasok si Willie Rebillame. Number 9, Dr. Willie Ong. Consistent din ito, pumapasok sa top 12 si Dr. Willie Ong. Number 10, Lito Lapid. Ito, nakakapagtaka ako, bakit palaging pasok sa top 12 si Lito Lapid? Ako, hindi ko bubutuhan ito. And then, number 11, Manny Villar. Number 12, Manny Pacquiao. So, sino yung nasa 13 to 16 within striking distance? Bong Revilla, Bongo, Esco Moreno, and Gringo Hunasan. Striking distance. Okay, kung makita nyo, wala pang nabanggit na mga dilawan. Malayo ang dilawan. Ang mga dilawan, ito na, number 18, 19, 20, 21, and 22. Mar Rojas, Kiko Pangilinan, Leni Robredo, Jejomar Binay, and Senator Gordon. So ito, malayo sila. At in-explain ng Ocolom Research bakit malayo, mababa ang rating ng mga dilawan. Epekto daw ito ng yung panahon ni PRRD, yung palagi nilang kinukontra si PRRD. So ang mga netizens, ang taong bayan, maraming nagmamahal kay PRRD. Kaya itong mga dilawan na bumatikos, lumaban sa administrasyon ni PRRD, hanggang ngayon nagsasuffer sila
pinaparusahan sila ng taong bayan. Yun ang explanation ng Ocolom kung bakit walang pumapasok na dilawan. Kahit walang pumasok na dilawan, ngayon, dahil may Wonder Woman sa Malacanang, halos ang dami ng dilawan sa gobyerno. Yun lang ang masakit. Unti-unti, napapalibutan na tayo ng dilawan sa ating gobyerno.